Ma'am Mirna Del Rosario, umpisa na po natin. Noong una mga kababayan, itong si Marcoleta ay parang binabaliwala lang. 'Di ba? Nung siya po ay kinasuhan dito po sa COMELEC na may kinalaman po sa kanyang SALN. Pero dito rin po nag-ugat ang lahat mga kababayan. Dahil po doon sa nabisto na hindi po mga kababayan tugma ang kanyang SALN sa ginastos nitong si Marcoleta, doon na po nagkandaleche-leche ang kanyang pangalan. Noong una mga kababayan, mayabang pa itong si Marcoleta na sumagot sa COMELEC. Alam naman natin, etong si COMELEC George Garcia, parang wala, masyadong mahina. Dahil alam naman natin mga kababayan, ang gawain lang ng COMELEC, di ba? Ang kanilang ministerial duty ay tumanggap lang mga kababayan ng mga aplikante, mga tatakbo, mga politiko, 'di ba? Hindi man lang nila dino-double check, wala man lang silang ginagawa para makita itong mga dokumento na to bago po nila tanggapin ang isang kandidato. Pero sa nangyaring ito mga kababayan ay nahubaran din itong si Marcoleta. Ito nga po yung kanyang kayabangan dati. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Lalong kukulubot ang kanyang mukha ngayon, sigurado mga kababayan, dahil may pagkakakulong ito at pwedeng matanggal si Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto kapag napatunayan po ang mga ikinaso laban sa kanya. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Zero. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Naku po. Mas mataas ng more than 100% kaysa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Oo, 51 million lang yun eh. Team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. 28 Ibig lang. sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Naku po. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information
from the senator himself, he should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Well, di ba ang naging paliwanag dyan ni Marcoleta at that time, mga kababayan, ay sinasabi niya na ako na nga yung binigyan eh. Ako na nga yung tinulungan eh. Papahamak ko pa ba sila? Kaya hindi ako naglagay ng kanilang pangalan doon sa aking sose dahil kailangan i-declare mo doon eh. Tatanungin pa. Yun nga yung pakiusap eh. Di ba? Sabi, yun nga yung pakiusap nila sa akin. Tutulungan ka namin, Sen, pero hindi mo dapat ilagay yung pangalan namin, which is, mga kababayan, red flag po yun. Red flag dahil bakit di mo diniklara? Samantalang kapansin-pasin, 51 million lang. Ang makukover lang yan, ilang buwan. 'Di ba? Pero 112 million yung nagastos mo. Kaya nagtaka, maraming tumaas ang kilay, lalong-lalo na itong si Danilo Araw, mga kababayan. Kaya ngayon, nung syempre, hinalungkat na ito, ang COMELEC, mga kababayan, ay nagkaroon ng motu proprio investigation. Kaya lang, very unfortunate na itong si Marcoleta, mga kababayan, ay ang kanyang naging, ang kanyang naging depensa ay hindi pa raw siya kandidato at that time. Pero, mga kababayan, nakaligtas man siya doon sa COMELEC dahil sa kanyang depensa na hindi pa siya hindi pa siya kandidato at that time. Pero hindi natin maalis ang fact, mga kababayan, way back then you were a congressman. Okay? So ibig sabihin, mga kababayan, liable po siya dito. Kaya ngayon, etong Office of the Ombudsman sa pangunguna ni Boying Rimulya, mga kababayan, ay kinasuhan itong si Marcoleta. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman. Okay. Dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 Babsan. million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Sabi ni Ma'am Allen Arcenas, Sir, di ba, 2 dekada na dyan si Marcoleta, ba't hindi niya pa alam ang mali? Eh kung 2 dekada niya na siya dito at laging ganito yung sinasabi niya, malamang dati niya nang ginagawa yan. Kasi kung titingnan nyo last na halalan, hindi noong 2025, mga ka-Jepinatics noong 2019, 28 million lang yung kanyang salin. Pero magulat ka, naging 51 million kaagad sa loob ng ilang taon lang. Oh. Di ba? Kataka-taka. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Nako po. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero Lalong naging bulok yung COMELEC no, mga kababayan, dahil nabago na daw yung batas na hindi na daw ito kaso, mga kababayan. Kumbaga parang ang nangyari sa kanila, imbis na amyendahan para mas maging matibay, parang naamyendahan para lalong lumambot yung rules ng COMELEC. ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Ma'am Senador Rebecca. Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos Mind you, mga kababayan, ito inuulit ko lang. Dito kasi siya nabutasan. Nanggaling sa kanyang bibig, mga kababayan, na doon sa saganang mamamayan, sa pagkukwento niya kila Nelson, doon din po na-verify na siya ay congressman pa nung panahon na yan. Inadmit niya sa sarili niya na hindi pa naman ako kandidato niyan Oo nga, hindi ka kandidato, pero sinabi mo din na ikaw ay kongresista at balak mong tumakbo, kaya sabi sa iyo ng mga kasama mo, Kong, alam namin mananalo ka, tumakbo ka sa national election. Tumakbo ka sa
pagiging senador. Kami ang bahala sa iyo. 'Di ba? Pero wag mo lang kaming papangalanan. Oh, mga kababayan, kongresista siya nung tinanggap niya 'yon. 'Di ba? Noong January 2025, batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa December pa yan. investigasyon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinimite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Dito nangyari mga kababayan dahil nga po ang nangyari kinasuha, 'di ba? Nagkaroon ng complaint sa COMELEC. Ang ginawa nila dahil hindi nga po niya nilagay, hindi nila dineklara yung tawag dito, yung mga donors at donation doon sa SOSE, napilitan sila ngayon magbayad. 'Di ba? Napilitan sila magbayad ng tax mga kababayan. Biruin nyo kung walang nakapansin doon, kung hindi naman nailabas yung SALN, kung mga Duterte pa rin ang nakaupo at hindi po ang isang Marcos, mga kababayan, sigurado ligtas na naman ito. 'Di ba? Kung may nag-donate sa kanya ng pagkalaki-laking pera na 'yon at may natira pa, dadagdag na naman 'yon sa SALN ni Marcoleta pag nagkataon. 'Di ba? Pati dito, tax, hindi dapat nila babayaran 'yan. Kasi pag mga kababayan, donation, 'di ba? Hindi nila nilagay, hindi nila sinulat doon. So, ang iisipin ng mga tao, wala naman nag-donate eh. Hindi kailangan taksan, hindi kailangan magbayad. 'Di ba? Ganun ka kabibo, ganun katarantado. Yung mga politiko na to, sila lang yung yumayaman. Samantalang tayo naghihirap. Liabilities and net worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan. Pero sino ba naman ang maniniwala mga kababayan? Sino ang maniniwala na ikaw ay binigyan ng ganung halaga ng pera, a total of 75 million, 'di ba? 30 million dito kay Mike Defensor. Di natin alam kung saan nanggagaling yung mga pera nito, bakit ang sobrang lalaki. 'Di ba? May pera silang nailalabas na ganun. Pero ang tanong dito, maniniwala ba ang mga tao? Kayo ba? Maniniwala kayo na walang hinihinging kapalit ang mga ito? Mga kababayan, syempre, hindi nila sasabihin yan sa atin. I-deny nila yan sa atin. Nagawa ngang ilihim. Nagawa ngang ilihim yung pagsusulat, mga kababayan, nung complete details kung magkano po yung dinonate sa kanila, kung sino yung mga nag-donate. Yung pa kayang kanilang usapan kapag nanalo itong si Marcoleta. Syempre, meron niyang kapalit in exchange of something na magpapabor dito sa mga taong ito. 'Di ba? Ganun lamang 'yon mga kababayan. Baka nga sa totoo lang, nakikita ko parang may kaugnayan din ito sa mga flood controls eh. O kaya naman sabihin natin doon sa alam nyo na mga kontrata sa gobyerno. Hindi po ba? Ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu, at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Ay, may naalala ko mga kababayan. Oy, tawag dito Mike Defensor. Ito yung sinasabi mo nung una, di ba? Na bakit ganun? Ako lang nga may kaso. 'Di ba? Parang ano nito parang yung may-ari ng bahay, tawag dito, parang isang magnanakaw or isang akyat bahay, tapos tinulungan mo, ikaw na tumulong, may kaso. Yung akyat bahay, walang kaso. Yung wish mo meron na. 'Di ba? Yung akyat bahay, yung magnanakaw, may kaso na rin. Ikaw nagsabi niyan, 'di ba? Biruin niyo yung logic niya mga kababayan, sinabi niya noon, bakit ako may kaso? 'Di ba? Parang isang magnanakaw, tinulungan mo umakyat ng bahay, tapos yung magnanakaw walang kaso, yung tumulong may kaso. Bakit ganoon? Unfair naman 'yon. O ngayon, yung hiling mo, your wish,
'Di ba? Eto na, granted. Meron ng kaso ngayon si Marcoleta at hindi lang basta-basta. Dahil alam mo, sa COMELEC, mga kababayan, etong si Marcoleta, wala na, napawalang sala na yan eh. Pero dito ngayon, sa kanyang criminal liability at syempre administrative case, malalagot talaga si Marcoleta rito. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ng 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Mali, hindi naman plunder ang kinaso sa inyo eh. Hindi naman plunder ang kinaso sa inyo, kay Marcoleta yun. 'Di ba? Kay Marcoleta yun. Kayo, ang kinaso sa inyo ay mga kasabwat. 'Di ba? Mga kasabwat sa paglilihim. Hindi kayo kinasuhan ng plunder, ugok. 'Di ba? Bakit kayo kakasuhan ng plunder? Di naman kayo government official. Oh. Hindi plunder ang kaso ninyo. Si Marcoleta lang ang may plunder, mga kababayan. So ngayon, ano ba ang implikasyon nito, mga ka-GPnatics? 'Di ba ang implikasyon nito dahil nga plunder ang kinaso kay Marcoleta, ay mabigat na kasong korupsyon sa Pilipinas. Ito ay kapag ang isang public official umano'y nagkamal o nakinabang na malaking halaga ng pera o ari-arian mula sa illegal na gawain habang nasa pwesto. Teka, may tanong. Ang mga kababayan natin, illegal ba yon, GP? Illegal na gawain ba yon? Sabi kasi nagkamal o nakinabang na malaking halaga. Okay. Paano ba niya na-acquire yung pera? 'Di ba? Illegal yun, mga kababayan. Dahil ayon sa PD 46, 'di ba, bawal tayong tumanggap bilang isang kawani ng gobyerno, isang public official, bawal tayong tumanggap ng kahit ano, in kind or monetary sa kanino pa man, mga kababayan. 'Di ba? Ang pwede lang tayo tumanggap doon mismo sa ano natin, sa yung first degree. Yung immediate family natin, pwede yun. Pero pag sa ibang tao na, hindi pwede. Sabi rito, sa ilalim ng Philippine Anti-Plunder Law 7080, karaniwan kailangan na public official ang sangkot. Since, mga kababayan, hindi naman public official itong si Espiritu, si Biray, at itong si Mike Defensor, wala silang pwesto sa gobyerno. So, hindi sila kasama doon. Kaya sabi niya, nagtataka ako, bakit kami kinasuhan ng plunder? Hindi naman public fund ito. Sabi ni Defensor, hindi nga kayo kasama sa kakasuhan ng plunder, ibang kaso ninyo. 'Di ba? May serye ng illegal na gawain gaya ng bribery, mga kababayan. So, sinasabi dito ang plunder ay mayroong kaakibat na bribery, panunuhol, mga kababayan. 'Di ba? Indirect bribery yun eh. Kickbacks, paglustay ng pondo o paggamit ng posisyon para yumaman. Oh. Kasi hindi na po normal, ayon po dito sa Office of the Ombudsman, na tatanggap ka ng 75 million, no? Na hindi makikinabang yung mga taong yan. Or sabihin natin, in good faith, nagbibigay lang para tumulong, mga kababayan, tumulong. Okay lang sana kung sabihin natin, 1,000 lang yan eh. Hindi yan titingnan. Kung 500 lang yan, hindi yan titingnan. Pero ito, milyones, 75 million. Oh. Halimbawa ng mga maaaring ituring na basihan ng plunder, pagtanggap ng malalaking lagay, mga kababayan, may tuturing bang lagay yon? Well, syempre mga kababayan, may tuturing yan na lagay, pero depende po yan kung paano papatunayan ng Office of the Ombudsman itong kaso ni Marcoleta. 'Di ba? Pag nanakaw ng pondo ng bayan, hindi siguro yan. 'Di ba? Paggamit ng dami o ibang tao para itago ang yaman, hindi naman kasama yan. O sa buwatan para makakuha ng pera mula sa proyekto ng gobyerno. Well, hindi binanggit kung ano yung kapalit. So, hindi pa ito papasok dito. 'Di ba? Dahil wala naman talagang binabanggit. Ngayon, mga kababayan,
dahil merong kasong indirect bribery na kasama, ano nga ba ang indirect bribery? Ang indirect bribery ay kaso laban sa isang public official kapag tumanggap siya ng regalo, pera, pabor or benepisyo dahil sa kanyang posisyon. Mga kababayan, nakita po natin, pumapasok dito regalo o pera ay benepisyo ito para sa posisyon ni Marcoleta. Inamin niya po sa ganang mamamayan na siya ay nakaupo noon bilang isang kongresista. So therefore, mga kababayan, liable po siya dito. 'Di ba? Siya ang magbibenepisyo. Gagamitin niya doon po sa darating na eleksyon ng 2025. Kahit walang direktang kasunduan o kapalit na pabor na malinaw na pinag-usapan. So, sabi rito, hindi natin kailangan na ipakita or sabihin na may kapalit yung ibinigay na pera. As long na tinanggap mo ito, mga kababayan, dahil ikaw po ay nakaupo, ikaw po ay public official, at that time, ay pasok na pasok sa indirect bribery. So, madaling paliwanag, mga kababayan, ang tumanggap lang ng regalo o benepisyo dahil official siya ng gobyerno kahit walang tahasang usapan. Pasok na pasok si Marcoleta sa indirect bribery. Okay? So, ano naman mga kababayan ang implikasyon? May pagkakakulong ba ang indirect bribery? Ano ba ang dulot nito or masamang dulot kay Marcoleta? Mga kababayan, mga ka-GP-natic, sa ilalim ng Revised Penal Code, kapag napatunayang guilty isang public official, maaari siyang makulong. Okay? Maaari siyang makulong. Pero sa plunder, maaari siyang makulong, mga kababayan, at mayroon din itong reclusion perpetua. Ibig sabihin, maaari rin siya makulong habang buhay kapag napatunayan yung plunder. Pero sa plunder medyo tawag dito, medyo doubt ako ng konti. Kasi maliit na portion lang yung nakikita ako dito. Pero sa indirect bribery, nakalagay dito maaaring makulong, magmulta, at ma-disqualify sa paghawak ng public office. 'Di ba? Madi-disqualify si Marcoleta. Oh. So, pwede siya makulong, pwedeng magmulta at ma-disqualify sa paghawak ng public office. Mas magaang ang parusa nito kumpara sa plunder, pero criminal offense pa rin siya. Karaniwan ang kaso ay nakadepende sa halaga ng natanggap. So, 75 million yon. Sitwasyon ng pagtanggap at kung may kaugnayan ito sa tungkulin ng opisyal. Well, mga kababayan, talagang may kinalaman ito sa tungkulin ng opisyal. Unang-una, siya po ay congressman pa at that time. At syempre, gusto niyang kumuha ng isang malaking posisyon sa gobyerno bilang senador. 'Di ba? Oh. Importante rin na tandaan na ang pagkakasampa ng kaso ay hindi ibig sabihin guilty agad. Alam naman natin 'yon. Kailangan patunayan pa rin ng Office of the Ombudsman, ng Panel of Prosecutors, mga kababayan, na ang pagtanggap ng 75 milyong campaign donations ni Marcoleta ay kailangan pero dito yung bigat na lang ang pag-uusapan kasi matik na meron talagang indirect bribery. Okay? So ang pag-uusapan na lang natin dito kung anong bigat nung indirect bribery at plunder dito kay Marcoleta. Gaano ba kabigat yung ginawa niya? Yun na lang ang kailangan patunayan dito. Kasi nakasalalay po dyan yung magiging conviction ni Marcoleta kapag sa plunder, kapag pasok, kung ito ba ay mayroong reclusion perpetua. Diba? Dito naman sa indirect bribery, kung mabigat, maaaring ma-disqualify sa paghawak ng public office. Mga ka-GP-natics. Yun ang mahalaga doon. Na kailangan po maipakita ng panel ng prosecutors or mga prosecutor, mga abogado, di ba, ng Office of the Ombudsman, laban dito kay Marcoleta, ay siguradong may kalalagyan ito. Baka magusot ng husto ang mukha ni Marcoleta kapag nagkataon, mga kababayan. Biruin nyo, no?
lahat ng halos nasa majority ngayon. Lalo na ngayon, mga kababayan, etong si Marcoleta, nagtatampo ito. Nagtatampo ito sa kasalukuyang majority. Dahil hindi po naibigay sa kanya ang Senate Blue Ribbon Committee na inaasahan niya na ibabalik po sa kanya, mga kababayan. At inaasahan din natin na baka ipapawalang sala niya itong si Curly Discaya. Pero wala, hindi nangyari, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig nitong si Marcoleta dahil umaasa po siya doon sa pwesto na yon. Okay, so